Title of the message of the Lord is blessing in miracles. Hallelujah. Okay, dito po sa ating binasa, hallelujah, ay ang Panginoon ay gumawa ng miracle o himala sa mga tao. Hallelujah. Sino gusto dito ng pagpapala? Taas ang kamay. Parang dito lang yata yung nagtataas eh, no? Sino po gusto ng pagpapala? Ang lahat ng gusto ng pagpapala, magsabi ng amen. Yung mga nagsabi ng amen, in the name of Jesus, yan ang bibigyan ng ating Diyos ng maraming blessing sa buhay niya. Hello? Ang sabi po dito, aralin po natin, alam niyo po yung blessing and miracles, marami po sa Biblia na makikita natin. At ang Diyos, dito po sa John chapter 6, beginning do sa verse 1, ano po, ay ang Panginoong Jesucristo ay nagpagaling ng mga tao. At gumawa siya ng mga tanda, himala, at kababalaghan. Hello? Kaya pagdating sa John chapter 6 verse 5, nakita ng ating Panginoong Jesucristo yung mga tao walang makakain. Hello? Kasi po yan, paggabi na po yan, hapon paggabi na. Dahil ang Panginoon ay naglalakbay, no, yung journey nila, nangangaral sila, nagpapagaling sila, nagpapalaya sila ng demonyo. Ang Panginoong Hesus, nung time na yon, ay nung oras po na yon, ang Panginoong Hesus, nakita niya yung mga tao na pagod. At nakita niya yung mga tao, mga gutom. Tingnan mo nga yung katabi mo. Naku, mag-aalas 12 na. Di ba pag mag-aalas 12, yung tiyan natin, ano sabi ng tiyan natin? Kruk, 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 kruk. Ayun, parang manok, ano? Di ba tumutunog? Di ba? So, ibig sabihin, kailangan yung mga tao makakain. Sabihin mo sa katabi mo, sa kaliwa, sa kanan, pagpunta mo ba dito sa bahay panambahan ng Diyos, nag-breakfast ka ba? Hello? Tingnan niyo po sa verse 5. Ayan. Tingnan po natin salita ng Diyos. Ang sabi sa John chapter 6 verse 5, tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Tingnan niyo po yung unang stanza. Tumanaw si Jesus. Brothers and sisters, alam mo ba na ang Diyos nakatingin sa iyo? Hello? Tinitignan ng Panginoong Jesucristo yung mga tao during that time. Brothers and sisters, sa lahat ng mga dumalo ngayon, hallelujah, hindi lang concern ang Panginoon sa healing kung may sakit ka. Hindi lang concern ang Panginoon sa iyo
Kapag ikaw ay merong mga alalahanin, hindi lang concern ng Panginoon sa buhay mo na ikaw ay walang kapayapaan. Ano pong binibigyan diin ko po dito? Ang Lord, concerned din sa bulsa mo. Ang Lord, concerned din doon sa kakainin natin. Hello? Dahil ang konteksto nito, 5 tinapay, 2 isda. Brother, meron ba tayo diyang yung picture? Mo nga. Ayan. Yan po ang pinakain nila. Ni Jesus, pinakain ni Jesus. Tinapay, sabihin natin, 5 tinapay. 2 isda. Balik mo uli, kapatid. 5 tinapay, 2 isda. Alam nyo kasi, pagka nasa part ka ng Middle East, hindi sila more rice eh. Talagang bread. Sa Israel, nung nakapunta kaming Israel, alos, ang daming tinapay. Yan yata ang pambansang pagkain nila. Tinapay. So, yung kultura nila, talagang more sa bread sila. Yun ang madalas na kinakain nila, tinapay. Okay? So, balik mo ulit. Ang binibigyan diin ko dyan, mga kapatid, tumanaw si Jesus sa tinitignan pala ng Diyos kung ano kalagayan natin. Mahal tayo ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Kaya tinitignan ng Diyos kung meron kang pangangailangan. At kapag ang Diyos tinitignan ka at ikaw ay may pangangailangan, handa ang Diyos na mag-supply. Handa ang Diyos na magkaloob sa iyo. Handa ang Diyos na i-provide anuman ang mga pangangailangan mo. Hindi lang siya tumatanaw. Hindi niya lang tinignan ang tao. Hallelujah. Tignan niyo po. Sabi doon, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makabibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Alam niyo, tingin po kayo. God is love. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sinabi yan sa Hebrew 13 verse 5. Maging sa mga pangangailangan, maging sa kakainin, ang Diyos ang siyang nagsusupply. Tingnan mo, minsan tayo, dumadating sa time natin, na nagpapanik tayo. Hello? Lalo na po pagka may mga bayarin. Lalo na yung mga nanay. Kasi ang mga nanay, sila ang mga ingat yaman sa loob ng bahay. Sila ang nagpa-budget. Kaya alam nila, yung mga Judith, alam nila yung mga bayarin kung sa, ano-ano ba mga bayarin? Hallelujah. Ilaw, tubig, pati mga utang. Hello? Pero ang binibigyan diin ko dito, mga kapatid, alam yun ng Lord. Kasi hindi lang siya nakatanaw sa atin dahil omnipotent ang Diyos, kasi omnipotent God, powerful, nasa Kanya yung authority, siya ang may-ari ng langit at lupa, kaya kaya niyang i-provide anuman ang mga bayarin mo sa buwan ng April. Kung may mga utang ka man, kayang isupply ng Diyos
ang pangangailangan mo. Sa lahat ng dumalo ngayon, alam ng Diyos yung pangangailangan. Hindi lang siya tumitingin. Hindi lang siya nakatanaw sa atin. Alam ng Diyos kung ano kailangan mo. Kaya huwag kang mag-aalala. Tingnan mo, sagot ni Lord, sagot ni Jesus, yung kakainin ng mga tao. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala sa pangangailangan natin. Ang Diyos ang bahalang mag-supply. Ang Diyos ang bahalang mag-provide. Hello? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi niya sa verse 6, sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Can you imagine? Yung pagka-Diyos ni Jesus, yung kanyang power and authority, alam niya na eh. Alam na ni Jesus. Kumbaga, nakaplano na. Pero may test. Hello? Tingnan niyo po. Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe. Hello? Listen. Tingin kayo. Alam niyo po ang buhay Kristiyano. Punong-puno ng test. Hello? At sa test, nabibuild yung karakter natin kapag may test. Pero ang Panginoong Hesus, napagtagumpayan niya na ang sanlibutan. Kaya kung meron man tayong pinagdadaan ng test lang yan. Sabi mo sa katabi mo, kung may pinagdadaan kang problema, test pala yan. Mga bata. Yung mga bata, di ba? Kung meron kayong anak na magiging architect, ang isang architect, hindi siya magiging licensed architect or licensed engineer, construction engineer, kundi siya mag-aaral. Amen? At kung 4 na taon yan, yung 4 na taon na pinag-aaralan mo para maging licensed architect ka, dadaan ka muna sa test. Tama? Bago ka maging lisensyadong architect. Hindi kolorum. Naiintindihan niyo po? Ganon din po sa buhay po natin. Hallelujah! May mga test sa buhay po natin, pero test lang po yan. Hallelujah! Hindi niyo po ba alam na pag may pagsubok sa buhay po natin, may nakahanda ng solusyon o kasagutan ang ating Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po dito sa sinasabi sa John chapter 6 verse 6. Sabi doon, sinubukan niya si Felipe. Ano sabi niya, karugtong? Sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Kapatid, kung may pinagdadaanan ka ngayon, hindi ko alam. Pero natitiyak ko, alam ng Panginoong Hesus yan. Yung pagpunta mo rito, kung meron ka mang kabigatan sa pamilya mo, sa anak mo, sa kapatid mo, alam yan ng Diyos. Kung meron ka mang problema sa pinansyal, alam yan ni Jesus.
Pero ito, hindi aayahan ng Diyos, ng Panginoong Hesus, na manatili ka dyan sa test na yan. Hello? Kasama mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Hello? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. Sundan po natin. Nandiyan pa ba kayo? Ang sabi sa verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tig-kakaunti. Ano? Ang sabi dun sa John chapter 6 verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad, kapatid ni Simon Pedro, sa verse 9, meron po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? So, isipin po natin, imaginein po natin, yung papakainin ng Panginoong Jesucristo ay 5,000 lalaki. Hindi pa kasama yung kung meron silang mga partner o may mga anak. Hello? 5,000. Nakukuha nyo po? 5,000 yung pakakainin, hindi pa kasama yung kanilang asawang babae o anak. Baka may mga lolo na ron. Ano po ang point ko? Hindi kakasya kahit paikot-ikutin natin ang ating kaisipan, paganahin natin ang ating isip, hindi kakasya yung 5 tinapay at 2 isda. Makukuha niyo ako? Eh minsan kami ng aking wife, minsan nagkukwentahan kami. Ang laki ng gastos. Brother Michael, pag meron kang 3 anak at nag-aaral, ayan, kailangan mo ng pera. Magastos. Eh yung anak namin, di nagpe-pray kami, nagpaplano kami, naku po. Pag high school, kayang-kaya kasama natin ang Lord. May paluhod-luhod pa nun. Lord, ikaw po mag-provide, Panginoon. Magpapasukan na. Eh sabi ng ibang mga magulang, pag high school, yakang-yaka. Nandun si Lord eh. Pero pagdating ng college, ibang usapan na, kapatid. Yung mga magulang dito, kapag may nag-aaral kayong college, iba na po. Naku po. Sabi ko, kaming 2 mag-asawa. Nagpe-pray kami, Lord, magka-college lang po yung anak namin. Ikaw po mag-provide. Naglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Hindi mo kami pababayaan. Anak mo kami. Hello? Ito sabi po dito, di ba minsan, pagka kinumpute mo, hindi mo alam kung saan galing yung mga pagpapala. Kasi pag kinumpute mo, mas malaki ang gastos kaysa pumapasok. Pero dahil plus God ka, may Lord ka, may Jesus ka, 5 tinapay, 2 isda, nag-multiply. Hallelujah! Kaya yung mga pera nyo, yung mga pagpapalang nasa inyo, nandiyan sa wallet mo, nandiyan sa bag mo, nasa ATM mo, kaya ni Lord yan. Paramihin. Hello? Parang dito lang yung gumaganon
sa kanan ko dito, gumaganon siya. Eh, yung nandito, di ba pwedeng gumanon din? Hindi nyo po nakuha. Ano man ang meron sa'yo. Pag yung prinsipyo ng Bible, itong John chapter 6, in-apply natin. Wow, grabe. Grabe ang Diyos. Uulan ng maraming blessing sa buhay natin. Woo! Yung mga nagtatrabaho dito, mapopromote. Hallelujah! Yes! Siyempre, pag may promotion, may increase. Sabi mo sa katabi mo, may increase! Woo! Yung may mga business. Sino dito may mga business? Hallelujah. Mag-i-enlarge ang business mo. Magkakaanak yung negosyo mo. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Pero ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesus? At makikita natin ano din ang dapat nating gawin para mapasa atin yung tinatawag na blessing and miracle sa buhay natin. Upang maranasan natin ito, kailangan tayo, mga anak na tayo ng Diyos. We go to church every Sunday, nagpupunta tayo dito, dapat nararanasan po natin ito. 5 tinapay, 2 isda. Napakain ng 5,000, higit sa 5,000. Ang napakain, grabe ang Panginoong Jesus. Ang dapat po natin gawin, sabi doon sa verse 10, paupuin ninyo ang mga tao. Sabi ni Jesus, madamo sa lugar na iyon, umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Ladies and gentlemen, napakaganda po ng word. Sinabi doon, paupuin ninyo ang mga tao. Number 1, makikita natin dito. Relax and be cool. Relax ka lang pag meron kang mga trials. Kung meron kang mga challenge sa buhay. Kung meron kang pangangailangan ngayon, hallelujah, kailangan mong mag-relax. Cool ka lang. Huwag kang magpapa-epekto sa init. Yung init ng araw. Hallelujah. Huwag mag-iinit ang ulo mo. Huwag kang magagalit. Hallelujah. Huwag kang sisigaw. Pag mayroong pangangailangan ka, huwag kang sisimangot. Hallelujah. Kailangan relax and be cool kahit meron kang pinagdadaanan, kahit may test ka sa buhay. Dapat laging relax. Kahit ano man yung bagyo man yan, yung pinagdadaanan mo, kailangan lagi kang cool. Cool. Yan. Hallelujah. Kaya tingnan nyo po ang mga tao. Para maging maibsan yung init nila. Di ba, mainit ang panahon? Hello, tingin kayo. Ano ang ginagawa ng tao ngayon? Kumakain ng halo-halo. Kumakain sila ng halo-halo. Kumakain sila ng ice cream. Hello? Para yung katawan lupa nila, maibsan yung init. Pero may mas matindi. Dapat ang tao, pag dumadating yung kanyang trials o challenge, dapat nagbababad siya sa presensya ng ating Panginoon. The joy of the Lord
is our strength. Kaya nga sabi doon, balik mo kapatid, relax and be cool. Alam mo yung relax, be cool, kung ang tao, di ba, kumakain ng ice cream, kumakain ng halo-halo, hallelujah. Kung gusto mo maging relax and cool ka, dapat nasa presence ka ng Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, lagay mo pangalawa, give what we have. Sabi natin, give what we have. Hallelujah. Anong sabi doon? Di ba sabi doon sa verse 9, merong batang may dalang 5 tinapay at 2 isda. Kung walang nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda, hello, meron po bang magaganap na multiplication? Hello? Mapapakain ba yung 5,000 lalaki? Kung merong, kung ang batang at itong lalaki na ito, itong batang lalaki na to, ay ibinigay yung 5 tinapay at 2 isda. Ano pong lesson dito mga kapatid? Sa buhay natin, para maranasan po natin yung blessing and miracle sa buhay po natin, kailangan meron po tayong ibigay sa Diyos. Naalala ko po yung namin, yung sasakyan namin na Revo. Nasa Flavor pa tayo. Luman-luma po yung sasakyan namin, Revo. Pag binuksan mo yung power window niya, bumabaksak. Sira na yung power window. Yun po yung unang sasakyan namin. Tapos parang ayaw namin, kasi may sentimental di ba? Parang, pag may sentimental, parang ayaw mo ibigay Hello? Pero nung binigay namin yon, nagkaroon kami ng sasakyan. Pinalitan ni Lord. Alam mo minsan, kaya yung sasakyan mo, hindi mapalitan ni Lord, ayaw mong ibigay. Ayaw mong paggamit kay Lord. Kasi yung sasakyan namin pinapagamit kay Lord sa gawain ng Panginoon. Kung gusto mong magkaroon ng maraming blessing, maraming pagpapala, magbigay ka. Di ba sabi sa Luke 6:38, magbigay at ikaw bibigyan? Kung gusto mong magkaroon ng miracles sa buhay mo, sa negosyo mo, o hanap buhay mo, magkaloob ka sa Diyos. Kasi iyon ang susi para sumagana ka sa buhay mo. Kasi ang susi ng kasaganahan, ng pagpapala, ay walang iba kundi sa pagkakaloob. Even yung oras at panahon. Kung may sasakyan ka, paggamit mo yung sasakyan mo sa Panginoon. Yung sasakyan mong isa, magiging 2. At dadagdagan pa ni Lord. Amen? Kaya napakasaya na tayo na pag nakikita natin yung ibang mga kapatiran, yung kanilang mga sasakyan, pinapagamit kay Lord. Alam mo, pag pinagamit mo yan, binigay mo yan, pinagamit mo kay Lord, bibigyan ka ng panibagong sasakyan ng Panginoon. Even yung bahay mo, pinapagamit mo sa gawain ng Panginoon. Alam mo yung bahay mo, bahay pa rin. Yung bahay mo, bibigyan ka ng panibagong bahay ng Panginoon. Kasi sabi doon, pakibalik mo nga, yung pangalawa, give what we have. Ibigay kung anong meron tayo. Hindi naman sinasabing,
lakihan mo bigay. Hindi yun eh. Di ba ang sinasabi dito, kasi yung binigay nung bata, yung 5 tinapay, nirilis niya, doon po nagpasimula yung tinatawag na multiplication. Yung pagdami ng tinapay at 2 isda. Ang nais kong bigyan diin, kung walang ibinigay, walang pagdami ng tinapay at isda. Nakukuha niyo po ako? Hello? Pangatlo. Sa verse 11, lagay mo. Verse 11, magpasalamat sa Diyos. Pangatlo po, magpasalamat tayo sa Diyos. Hello, tingin kayo sa akin. Ano man ang meron tayo, maliit o malaki. Hello, galing lahat yan sa Diyos. Dapat ang puso mo, laging mapagpasalamat sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po, pakilagay mo sa John chapter 6 verse 11. Sabi doon, kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po, nung kinuha ni Jesus yung tinapay, tumingala siya at nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Ano nangyari? Ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Alam mo, para hindi ka mag-struggle sa blessing sa buhay mo. Lagi kang magpasalamat. Lagi kang magpasalamat sa Diyos. Yung mga estudyante, binibigyan kayo ng allowance ng inyong mga magulang. Nasabi niyo ba sa magulang niyo, anak, nanay, tatay, thank you. Hello, yung mga kabataan, nasabi niyo ba sa magulang niyo na salamat? Hello? Praise God. Ngayon, matatapos na tayo. Saan nagmumula ang pagpapala sa mga himala? Saan nagmumula? Sa ating Panginoong Yesus. Siya ang pinagmumulan ng pagpapala at himala. Tingnan po natin sa Luke chapter 5. Luke chapter 5. Luke chapter 5. Palakpakan natin ang Panginoon. Beginning verse 5. Sabi po dito, sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli, subalit dahil sa iyong salita ay uhulog ko ang mga lambat. Verse 6, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng isda, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. So ang konteksto nito, si Jesus ay nangaral doon sa mga mangingisda. At nakita niyang naguhugas ng lambat itong mga fishermen. Naguhugas ng lambat dahil sila Simon ay galing na, pumalaot na po sila, wala silang nahuli. Wala po silang nahuli. At dumating ang Panginoon at nangaral ng Ebanghelyo. At pagkatapos mangaral ng Panginoong Jesucristo sa napakaraming tao, inutusan niya si Simon na muling pumalaot mangisda. Yan po ang konteksto niyan. At kaya sabi po dito sa verse 5, ang sabi po doon, sumagot si Simon, Guro, tingnan niyo po
sa buong magdamag ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Alam mo, minsan sa buhay natin, di ba? Minsan para bang sarado ang langit. Amen. Dumadating sa buhay natin yung krisis. Di ba? Noon yun, amen. Dumadating kahit anong hanap buhay mo, parang may kulang pa rin. Hello? Hallelujah. Wala pong nahuli sila. Pero nung dumating ang Panginoong Hesus at nangaral, nag-share ng salita ng Panginoon at inutusan ni Jesus si Simon na pumalaot at manghuli ng isda, ano pong nangyari? Praise God. Ang sabi po doon sa verse 6, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng maraming isda, kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Hallelujah. So makikita po natin dito, kaya sila nakahuli ng maraming isda. Yung Panginoong Jesucristo, dahil sumunod sila kay Jesus, dahil doon sa pagsunod nila, nag-create ng tinatawag na miracles sa buhay nila Simon. Kaya marami silang nahuli. At ipinapakita din dito na si Jesus ang source ng lahat ng bagay. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang may-ari ng isda. Kaya nung sinabi ni Jesus kay Simon, ihulog mo ang lambat. Aba, napakaraming nahuli. Sabi nga masisira na raw yung lambat sa dami ng nahuli. Hello? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Ganon din sa buhay natin. Kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon, kay Jesus, obedience, yan po ang isa sa mga ingredients ng miracles o ng pagpapala sa mga himala. Kailangan yung obedience natin dahil si Jesus ang source ng lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya kailangan manatili tayo sa ating Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya, obedience. At pagkatapos ng obedience, magtiwala tayo sa Panginoon. Trust. Mag-trust lang tayo sa Kanya. Huwag tayong magugulumihanan sa buhay. Sa mga pangangailangan natin, kailangan natin sumunod sa Panginoon at magtiwala sa Panginoon. Alam mo, nung nagtiwala si Peter o si Simon, sinunod niya yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaraming huli. Ibig sabihin yan, doon magsisimula. Pag tayo sumusunod at tayo'y nagtitiwala sa Panginoon, doon magpapasimula yung pagpapala ng himala sa buhay mo. Doon po nagsimula, kaya po marami silang nahuli. Hello? Dahil kay Jesus, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Kaya ang tao dapat lalapit lang sa Panginoong Hesus. Kaya sabi sa John 15 verse 5, apart from Jesus, we can do nothing. Kailangan ng tao lumapit sa Panginoong Hesus kasi siya ang lahat.
Siya ang source ng lahat ng bagay, ang lahat ng mga pangangailangan natin. Ang tanging solusyon lamang, walang iba kundi si Jesus. Kahit nga minsan marami ka ng pera kapag wala kang Jesus, parang may kulang. Di po ba? Ang solusyon sa lahat ng bagay na ating mga pinagdadaanan, pinansyal, pisikal, espiritual, tanging si Jesus lamang. Subalit, papaano mo mararanasan ang pagpapala ng himala? Kailangan mong sumunod sa Kanya. Lagay mo nga muna, brother. Number 1 po pala, manatili sa Panginoon at sa Kanyang salita. Pangalawa, pagsunod kay Jesus. Pangatlo, magtiwala kay Jesus. Yan po yung 3 bagay kung papaano magkakaroon ng pagpapala sa mga himala sa buhay po natin. May 3 bagay po na kailangan nating gawin. Hello! Tawagin natin yung ating mga musician. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Praise God. Ano po yung 3 bagay para magkaroon tayo ng pagpapala sa mga himala? Manatili sa Panginoon at sa Kanyang salita. Yan po yung Luke chapter 5 verse 1. Pagsunod kay Jesus at magtiwala sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Oh, we bless your name. Praise the Lord. Hallelujah. Just close your eyes. Nandito po tayo. Huwag po natin intindihin yung oras. Nandito po tayo para magpuri sa Panginoon. Hallelujah. 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 Ura bashikara bababashikara ba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 b
Buksan mo ang pintuan ng langit sa lugar na ito. Buhos mo ang iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Open your mouth. Sige, umawit ka sa Panginoon. Kung gusto mo ng pagpapala sa mga himala, umawit ka kay Lord. Yes, 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 yes. Yes, Panginoon. Hallelujah. I want you most, Lord. I want you always. I want you more than ever. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shikara baba 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 baba. Things I've tried for, found a love that will last. You are better than all things. Others know you won't leave, and I won't retreat. I found a love that will last. I want you most, Lord. Shikara baba 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 baba. Always. Yes, hallelujah. I want you more than ever, more than ever. I want you most, Shikara baba 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 baba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I want you more than ever, more than ever. Yes, Lord, I hallelujah. want you Yes. most, Lord. Hallelujah, hallelujah. I want you always. Kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon, sa buhay namin. Yes, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. Shikara baba 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 baba. Shikara baba 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 baba. Sino po dito merong mga pangangailangan sa pinansyal? Inaanyayahan ko po kayo dito sa harapan. Kung meron naman po kayong nararamdamang sakit sa inyong katawan, sa ulo, sa paa, sa tiyan, punta po kayo dito sa parting kanan ko. Sige, wag po kayong mahiya. Lahat po ng may mga pangangailangan. Kung meron kang mga bayarin sa month ng April, gusto mong makalaya, gusto mong magkaroon ng financial breakthrough sa buhay mo, punta ka dito sa kaliwa. O kung meron kang negosyante ka, meron kang mga transaksyon na gusto mong magkaroon ng kasagutan, punta ka dito sa harapan. Sige, ipagpe-pray po namin kayo. Huwag po kayong maiya. Hallelujah. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Habang inaawit muli yung ating awitin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taas mo dalawang kamay mo. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Touch your people, Lord. Lahat ng may sakit, Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aming solusyon, Panginoon. Ikaw ang aming kagalingan. Ura baba baba shikara baba 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 shikara baba 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 baba
Shikarab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 a. Shikarab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 a. Yes, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, itinutulog ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng dumalo sa oras nito. I speak blessing, Panginoon. I speak long life, Panginoon. Hallelujah. Yes, Panginoon. The Bible said in Philippians 2:10, sa gayon sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ikaw na merong mga problema sa pinansyal, maging ikaw na merong karamdaman o meron kang mahal sa buhay na may sakit, lahat po ng maging sa mga nanonood sa FB Live na sa kanilang tahanan, kung ikaw ay may sakit, diabetes, ulcer, enlargement of the heart, mga cancer, breast cancer, mga tumor, even sa mga bones, yes, in the name of Jesus. Only Jesus. Only Jesus. Si Jesus lamang ang magpapagaling sa lahat ng sakit at karamdaman natin. Si Jesus lamang ang siyang magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan natin. I speak Jesus. Yes. Si Jesus lamang, kapatid. Kung meron kang problema sa pamilya mo, sa anak mo, sa asawa mo, only Jesus. Lumapit ka lang kay Jesus. Sige, habang nakayuko ka, nakapikit ka, taas mo dalawang kamay mo. Sige, come on, church. Yes, yes. Ikaw, minsan sumasakit ang ulo mo, sumasakit ang tiyan mo. Yes, hallelujah. Speak Jesus, sabihin mo lang, Jesus, pagalingin mo ako. Jesus, pagpalain mo ako. Yes. Meron kang mahal sa buhay, kapatid. Hindi mo kasundo. Hallelujah. Speak Jesus. Lahat ng kasalanan, speak Jesus. Ang lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Gusto mo nang himala ng mga pagpapala sa buhay mo, speak Jesus. Yes. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kayo mga nanonood sa inyong tahanan, sa FB Live, streaming, speak Jesus, speak healing, speak miracles of blessing sa buhay mo. Lord, pagpalain mo kami, Panginoon, pagalingin mo lahat ng may sakit. Yes, hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, may kapangyarihan. Yang sakit mo na yan ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Ang kahirapan ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Ang kaguluhan ay luluhod. Ang kasalanan ay luluhod sa pangalan ni Jesus.
Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus, lahat po ng may mga pangangailangan, Lord, sa buong linggo na darating na ito, I pray and I declare, you are the great provider. Lord, ikaw ang mag-supply, ikaw mag-provide sa lahat ng aming pangangailangan, maging matapos ang buwan ng April, Panginoon. Ikaw ang magpala sa lahat ng dumalo sa lugar na ito. Lord, in the name of Jesus, maging ang may sakit, Lord, ikaw pong magpagaling sa lahat ng aming sakit at karamdaman, ulo hanggang paa, Panginoon. At sa loob ng isang linggo na to, Panginoon, ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan namin at ang kanyang mga himala, Panginoon. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasasalamat at kalawalatian. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Mag-pray na tayo. Just close your eyes. At iyuko natin ang ating mga, tayo yumuko at tayo ay magwakas sa panalangin. Lord, I pray and I declare, iniimbok ko, Panginoon, sa loob ng isang linggo, Lord, ang pagsama ng banal na Espiritu sa loob ng isang linggo na to, sa aming pagtatrabaho, sa aming mga negosyo, sa aming mga gagawin. Lord, kiniklaim namin, Panginoon, ang tagumpay. Itong week na to na darating, kami ay matatagumpay, kami pinagpala mo na, kami pinagaling mo na, in Jesus' name, ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at bago ka lumabas, sabihin mo sa katabi mo, pumamay ka ng 5 tao, sabihin mo, you are blessed